Okay, magandang hapon po sa inyo lahat at Hindi siya nagsasalita. magandang hapon po muli sa inyo at welcome dito po sa regular nating updating ng ating sitwasyon tungkol sa COVID-19 at syempre dito sa napakahalagang usapin tungkol sa social amelioration program ng ating national government para sa ating mga mamamayan dito sa Barangay Balibago na tinamaan ng COVID-19. Ngayong hapon po na ito ay kasama din natin ang representante ng DSWD, si Madam Pacho, Andre Pacho. Good Welcome, afternoon. welcome Madam Andre. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din sa iyo at saka sa mga kasamahan mo. Bago tayo tutungo sa usapin ng SAP kasi medyo madugong konti ito, ay magbibigay muna kami ng update, latest update natin tungkol sa kalagayan ng Barangay Balibago sa usapin ng COVID-19 cases dito sa atin, no? As of today, dito po sa ating listahan, September 20, meron po tayong kasalukuyang 22 na active pa na kaso na positive ng COVID-19. At kaninang umaga, marami ako nakausap sa kanila at marami na rin po ang lalabas na nakarecover na at uuwi na sila. Yung mga taga-looban dito po sa may Old Santa Maria ay tatlo po sila magkakasama sa pamilya. So, itong araw na ito o bukas ay lalabas na rin po siya. Yung isa pong taga 3rd Street, lalabas na rin po siya. Halos 14 days na siya at sila ay nasa NCC na. Karamihan po sa mga active cases natin, wala po sila sa ospital kung hindi nandito po silang lahat ngayon halos sa may New Clark City at iba pang mga lugar na quarantine facilities dito dito sa ating barangay dito sa ating syudad, no? So, yun po mga latest natin na nag-positive ay pinaka-latest po natin dito ay yung September 17. Sila po yung nagtatrabaho sa loob ng Clark. Tatlo po sila dyan, ano? Isang engineer at meron din po silang mga trabahador. Actually, nasa construction company sila. At kausap po kanina yung kanilang engineer na tinamaan din na nadala po sila sa NCC noong September 12. So kung bibilangin po natin yung 14 days nila sa September 26, sila po ay makakalabas na rin. At nakakatuwa naman po at sila ay nakaka-recover at malakas na malakas ang kanilang katawan. Yung isa naman po ay driver na kung saan ay inutusan siya na magatid ng kanyang mga kasamahan sa iba't ibang lugar. Ngunit alam po natin yung mga protocol na sila ay kailangang clear o meron silang dalang mga medical certificate na sila ay COVID-free at sila po'y nagpa-swab, nag-positive. Pero wala po silang nararamdaman. No? Kanina kausap ko ito at yun na nga ang kwento nila sa akin. Maghahatid po ako ng mga trabahador namin pero dahil requirements do sa mga LGU na kailangan meron akong COVID-free, nagpa-swab po kami. Hindi ko alam, bigla ako nag-positive. Pero ganun pa man po, maganda na rin at least early detection, ano, na didetect na mayroong mga ganon at hindi pa masyadong grabe o very mild pa
yung ating yung kanilang nararamdaman. So by next week po ay noong nakaraang linggo may get 30 po yung ating COVID-19 positive pero naka-recover po sila. Ang total recovery dito po sa Barangay Balibago ay 41 na po ang naka-recover. No, magmula nung magumpisa itong pandemyang ito ay 41 na ang naka-recovered at nakabalik na sa kanilang mga pamilya at halos karamihan sa kanila nakabalik na rin sa kanilang mga trabaho. Dito naman po sa mga bagong nagkaroon nito, hindi pa rin po ito community transmission. Batay doon sa kwento sa akin ng mga nakausap natin, ito po'y nanggaling sa mga katrabaho nila at naipasa-pasa nila kagaya nitong taga 6th Street, ano, nangungupahan po sila diyan. Bali tatlo po sila diyan no, na magkakasama, isang engineer at isang at dalawang kasamahan nila. Nahawaan nitong isa, nagkahawaan sila. So lahat naman po ay nandun na sa NCC at nagpapagaling na. Meron po tayong halos karamihan po ng positive natin ngayon ay nandyan po sa may Pipi Street at saka 6th Street. Talagang inaasahan po namin yon dahil karamihan po dyan sa mga naninirahan ay mga tenants o mga boarders. At sila'y nagtatrabaho sa loob ng Clark Development Corporation sa iba't ibang mga kumpanya dyan at nagkakaroon po ng hawaan, no? Dahil sa dami ng mga nagtatrabaho dyan, hindi nila na carrier sila. Mabuti naman po yung mga kumpanya dyan ay nag-responde na at gumawa na sila ng mga action nila na kung saan yung mga nagtatrabaho nila ngayon ay pinapa-swab na nila, pinapa-test na nila dyan sa may Red Cross sa loob ng Clark. Kanya nadidetect kaagad, nalalaman. Unfortunately, dito po sa atin, sa Balibago, kanya nagkakaroon palagi ng panibago, hindi po mga taga-lehitimong taga dito. No? Sila'y mga manggagawa dahil sa hirap ng buhay, maski na nandyan pa ang COVID-19, sila'y nagpupumilit na magtrabaho na para sa kanilang mga pamilya. Ngunit minsan ay may mga nakakasalamuha sila nakasamahan sa pinagtatrabahuan, kanya nahahawaan sila. Pero sa aking pakikipag-usap sa kanila ay sila mismo ay sinasabi na wala naman silang nararamdaman sa sarili nila. So ibig sabihin na test sila, nag-positive, walang nararamdaman, asymptomatic. So ang kailangan lang naman po doon ay dahil may virus silang dala, kailangan ay naka-segregate na sila, naka-isolate na, nandun na sila sa mga quarantine facilities sa loob ng 14 na araw para nang sa ganon yung virus na yun hindi na lumipat pa sa ibang mga mamamayan. So, ang mga taga dito po sa atin na talagang lehitimo na dito talaga nakatira ay yung mga taga San Pablo na tinamaan, isang buong pamilya sila doon. Pero karamihan sa mga kinuha natin na taga San Pablo na dinala sa CCA, nakalabas na, nakauwi na po sila. Wala po silang naging sintomas at hindi dapat sila katakutan, no? Sila po ay clear at walang anumang virus na may kaugnayan sa coronavirus. Ang natira na lang doon ay yung security guard na nagtatrabaho sa BDO at saka yung kanyang asawa at isa pang kamag-anak, no? So nandyan pa rin yung ating kabarangay na taga dyan sa may Adrian, ano? Bantay Bayan po natin ito, Adrian 1. Naka-confine pa rin pero malakas naman siya. At anytime po lalabas na rin siya. By next week siguro lalabas na, no? Yung dito naman po sa may A Avenue, kausap ko kanina, na napunta ng NCC September 14,
So most probably mga September 28, palabas na po siya at kanina kausap ko, hihingi siya ng travel authority para umuwi muna sa kanila at doon siya magpapalipas. Yung taga A. Santos naman po, mahusay din ang kanyang kalagayan. Siya po ay kuwan natin, frontline, mga nurse, nagtatrabaho po sila sa ospital, sa ONA. At siya naman ay okay na ang kalagayan niya at walang dapat ipag-alala sa kanila. Yung dito naman sa may Santo Niño, nandun na yung anak niya ay yung tinamaan ay nakuha din niya sa kanyang pinagtatrabahuan, no? At lahat po itong mga lugar na ito, mga pinagtitirahan nila ay kagyat naman natin kaagad na disinfect na at nagawa na natin ng paraan. So minomonitor natin ngayon ang iba pang mga nakasalamuha nila, no? Napaka-importante po ng contact tracing at saka napaka-importante din ng source kung saan nanggagaling ang COVID-19 virus na ito para yun po yung tututukan natin ng gusto. So by next week, ito pong 23 na active cases natin, actually 22 na lang kasi meron na pong isang naka-recover at nakauwi na siguro. Yung po palang mga nakaka-recover at umuwi na, sinusundo po ng barangay yan, no? Sinusundo po natin kung saan sila na confined na isolation o quarantine facilities at inihahatid po natin pauwi sa kanilang mga pamamahay. At yung ibang mga nagtatrabaho ay binibigyan na po natin sila ng certification na sila po ay COVID-free na batay doon sa binibigay na certification din ng City Health Office o ng Department of Health. So, ang inyo pong barangay, kasama po natin ang ating mga kagawad, ang ating mga frontliners ay kung po tayo, aktibong-aktibo po tayo dito. Alam natin ang kasaysayan ng bawat isang tinamaan ng COVID-19. Meron po tayong mga records nila at maayos naman ang contact tracing at isolation natin. Kanya masasabi po natin na ang Barangay Balibago, maski na tayo po ang pinakamarami, ina-anticipate po natin yan dahil tayo po ay mahigit 48,000 dito sa barangay at karamihan po sa mga residente natin na nangungupahan dito sa ating mga boarding house, mga for rent na mga bahay, lalo na dito sa may 3rd Street, 4th Street, 5th Street, 6th Street dahil malapit sa SM, malapit sa Clark, ay dyan po ang nakikita natin na medyo dumadami, no? Yung nakaraang linggo po na nabanggit namin sa inyo na 33, marami po sa kanila ang naka-recover at nakauwi na sa kanilang mga pamamahay. So, sana po ay palagi tayong sumunod. Palagi nga natin sinasabi, wala pang vaccine, no? Wala pang bakuna para dito. Ang tanging gamot lamang po dito ay tayo. Una, tayong mga mamamayan na sumunod po tayo kung ano yung pinag-uutos ng ating pambansang pamahalaan, ng ating lokal na pamahalaan ng Ciudad Angeles at ang ating barangay, no? Kung hindi rin lang kailangan na lalabas tayo, diyan na lang po muna tayo sa mga pamamahay natin. At kung sakaling lalabas at bibili ng mga kailangan, ay palagi po nating tandaan, magsuot ng face mask, magsuot ng face shield, at yung personal hygiene and sanitation, lalo na po yung paghuhugas kamay, ay palagi nating gagawin. At lumayo tayo sa mga lugar na nagkukumpul-kumpul,
at palagi nating i-maintain yung physical distancing natin, yung layo natin sa kapwa-tao natin, no? Pag nagawa po natin yan, ay tuloy-tuloy na po na bababa at mawawalan na ng problema ang ating syudad, ang ating barangay, ang ating bansa laban sa COVID-19. Pero hanggang may mga matitigas pa ng ulo, yung mga piloso po na maniwala ka dyan, wala yan, ay wag po nating ugaliin yung ganung ugali, no? Kung ayaw mo mag-face mask, wag kang lumabas, diyan ka na lang sa bahay mo, no? Wag ka nang mandamay pa. At kung sakali naman na palagi ko sinasabi ito sa mga purok leaders natin, sa mga EXO, at sa inyo rin po na mga nanonood, ng mga mamamayan, na kung sakaling meron kayong mga kapitbahay na inuubo, sinisipon, nilalagnat, mangyari lang po, nandyan yung ating hotline number. No? Dalawa po ang hotline number natin, yung Smart at saka yung ating Globe, upang nang sa ganun ay kaagad niyong maipaabot sa amin at ang Barangay Emergency Health team natin, yung BERT, kasama yung ating Rural Health Center personnel, ang ating mga nurses, ang Department of Health, ay pupuntahan po namin sila kaagad para na sa ganun ay ma-check up, malapatan ng lunas kung ano man yung kanilang dinaramdam. At kung sakaling sila'y maswab at mag-positive, kagyat natin silang maidadala doon sa mga lugar na dapat pagdalan sa kanila at yung kanilang mga nakasalamuhan naman ay agad nating i-isolate para nang sa ganun ay kung sakali na sila po ay positibo sa COVID-19 ay maiiwas natin na sila ay makahawa pa, no? So yan po ang kalagayan natin ngayong 2022 2020 tungkol sa ating COVID, ano? Binabantayan po natin ito at palagi nating kinakausap at nakikipag-ugnayan po tayo diretso sa health center natin at saka sa ating DOH. Tandaan po natin, hanggang walang bakuna, hindi po matatapos ang COVID-19. Para mapigilan ito, nasa ating mga mamamayan. Kanya yung mga matatanda, mga senior citizen, mga tatay, nanay, nakikiusap po kaming mabuti sa inyo na magtulong-tulong tayo, disiplinahin natin ang ating mga kasambahay at sabihan natin sila tungkol doon sa mga pinag-uutos ng ating pamahalaan, no? At doon naman po sa mga nakita nating nagpositibo at nakauwi na sa bahay, ay wag natin silang pandirihan, wag natin silang wag tayong magsasalita ng anumang masamang bagay o salita laban sa kanila. Hindi po nila ginusto na sila ay magkaroon ng COVID-19. Lalo na po yung mga nagtatrabaho, no? Kanya nila pinilit na magtrabaho dahil kailangan na nilang kumita para may maipantustos sila sa kanilang mga pamilya. At dahil doon sila'y tatamaan, ay kukondenahin pa natin, pandidirihan, iiwasan, ay hindi po maganda yon, no? Kanya nga merong batas na ipinatutupad ngayon ang ating syudad, no? Tungkol sa anti-discrimination ng mga taong tinamaan ng COVID-19, no? So, yun po ang kasalukuyan natin and kasalukuyan na kalagayan. At sa susunod na linggo ay magbibigay po uli kami ng assessment at saka ng updating ng COVID-19. Tandaan po natin sa lahat ng gagawin natin para makaiwas tayo sa COVID-19, gawin natin ng tama at sumunod, magpasakop sa mga kautusan ng ating mga pamahalaan. At
kung may tanong po kayo, mamaya mag-post lang po kayo ng inyong mga tanong dyan sa comment section ng ating online live at sasagutin po namin kung ito po itong tungkol dito sa COVID-19. No? At ngayon naman po ay dadako tayo. Dadako tayo dito sa mainit, mainit na usapin at marami ng galit na tao tungkol dito. Marami na ang mga nagmumura sa amin. Bakit daw hindi namin binibigay? At kami isusumbong na at kung ano-ano pa at iba't iba pang mga sinasabi na hindi maganda laban sa ating pamahalaan, laban sa ating mga namamahala tungkol dito. So, yun po ay kinuko na lang natin dahil pinagsasawalang bahala na lang natin dahil iniintindi natin ang kalagayan ng mga mamamayan. Siguro kailangan talaga nila ang pera, kanya naghihimutok ang kanilang kalooban, ang kanilang kaisipan. At ngunit ang mali lamang ay yung sisisihin ninyo, kayo pong mga nakakuha ng una, ay sisisihin ninyo ang barangay o ang city social welfare. Wala po sa amin ang kontrol, wala sa amin ang desisyon, wala sa amin ang pera, wala rin sa amin ang authority para magsabi kung sino na ang dapat makakuha. So ngayong araw na ito ay makakasama natin, una, ang ating mga kagawad, si Kagawad Narj Nikdao, siya ang chairman ng environment natin dito. Si Kagawad Marcos, siya ang chairman naman po ng Women and Family. Andyan din po si Kagawad Ibay, siya po ang chairman ng Peace and Order. Kasama din natin ang accredited validator ng DSWD ng mga teachers natin sa daycare center. Nandiyan po si Madam Lydia Wales at nandiyan si Madam Judith Kalaunan. At siyempre, kanina pong umaga ay nagpadala ako ng sulat sa City Social Welfare and Development Office kung po pwede silang makisama ngayong hapon na ito sa atin para magbigay sila ng mga opinion o magbigay ng salita tungkol dito sa SAP para sa Barangay Balibago at tulungan na rin kaming sumagot doon sa mga tanong ng ating mga mamamayan. Si Madam Pacho, ano? So magandang hapon, Madam Pacho. Yes, magandang hapon po, Kap. On behalf po ng ating City Social Welfare and Development Office, gusto po namin magpasalamat sa inyo and sa Barangay Council po sa patuloy na pagtulong ninyo sa pag-i-implement po ng Social Amelioration Program. Alam ko po na, gaya nga po na sabi ninyo, hindi ganoon kadali na mag-implement ng itong programa na ibinaba sa atin dahil isa tayo sa mga nakaharap or nakaharap sa mga tao na ating mga pinaglilingkuran. Pero gusto po naming ihatid ang aming pasasalamat dahil hindi nyo po kami iniwan, no, doon sa pagsagot or bagkos naging katulong po namin kayo at naging katuwang sa pag-implementa po ng programang Social Amelioration Program. Okay, Madam Amli, maraming salamat. Kung lang yan, paunang salita lang yan. Huwag ka munang umalis. Yes, Kap. Para tulungan nyo Apa. kaming magpaliwanag sa mga mamamayan natin, ano? Babasahin namin yung mga text nila. Ang dami kasi nilang text. Inipon ko lahat yung mga text nila para basahin. Sige, Kap. Pero bago po tayo dumating doon, ay magbibigay muna kami dito ng paunang impormasyon tungkol dito po sa barangay, sa social amelioration para sa Barangay Balibago. Kami po nung unang tranche, ayuda, nagbigay po ang national government
ang City Social Welfare through National Government DSWD ng bilang na 4,898 na beneficiaries ng ayudang tulong mula sa ating pamahalaan at tatanggap ang mga beneficiaries ng 6,500 pesos bawat isa. At ito naman pong 4,898 families na ito, total direct cash payout po ito na ginawa namin at maski na sila ay halos 5,000. Nagawa lang po namin ito halos ng isang linggo. Dahil sa mabuting pagpaplano, mabuting ugnayan, at syempre kasama na rin yung disiplina ng aming mga kababayan, kabarangay, dahil sumusunod sila kung ano yung instruction. So madaling salita, yung unang ayuda, yung May payout, nakakuha po sila ng 4,800, naipamigay natin pala kasama ang City Social Welfare Development Office ng 4,898 families. Ngunit dahil sa nakita ng ating presidente, President Digong, na kulang at marami pa rin ang humihingi ng tulong mula sa mga mamamayang apektado ng COVID-19 sa ating national government, nagdesisyon ng ating Pangulo at nagbigay siya ng additional na 5 million slot sa buong Pilipinas na tinawag nating waitlisted. Na dito sa Barangay Balibago, mapalad kaming nabigyan ng 995. Yun yung aming mga sinabmit for validation ng City Social Welfare. Okay. Pagkatapos na maibigay po natin ito, ay nagkaroon ng payout. Ngunit hindi na ito direct payout na kasama ang barangay kung hindi ito ay dumaan na dito sa digital payout mula sa iba't ibang mga pera padala center, no? Kagaya ng Ruilier, kagaya ng ano pa yung mga padala dyan, Western Union. So yung unang sa 995, nabigyan po kami ng 518 ang nakatanggap dito na may BRN at sila po ay diretsyong natanggap na nila sa mga digital payout centers natin. Out of this, 62 ang na-disqualify na nakita natin doon sa records na may nakatanggap na ng member ng 4Ps, nakatanggap ng SS, nakatanggap ng ayuda mula sa DOLE, sila'y 4Ps member, sila'y pensyonado, nagtatrabaho sa pamahalaan, at iba pang bagay na naging dahilan bakit sila disqualified. At yung 36 naman, out of this, ay wala po silang barangay beneficiary reference number na hinihintay pa rin namin. No? Doon po sa second tranche ng first ayuda, yung unang ayuda, binigyan kami ng listahan ng galing sa City Social Welfare, yung master list po o tinawag naming batch 1, 1,759. Yung master list 2 o tinawag naming batch 2 and 3, na binalik po nila sa amin yung mga pangalan, 2,054. At saka yung master list batches 4 and 5, 292. Na kung saan merong deduplication findings ang national government natin through yung interagency nila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na involved sa pagbibigay ng ayuda, 651 pieces. So, ito pong 651 person na ito ay nalaman na sila ay SS beneficiary, DOLE, and so on and so forth. So, hindi na po sila makakatanggap. So, inihintay natin ngayon, dito sa Barangay Balibago, ay yung unang ayudang nakatanggap na hindi pa nakatanggap ngayon na bumibilang ng 4,756. So, yun po yung inihintay namin ngayon. Ngayon, doon sa waitlisted,
nakapag payout na tayo dyan. Ang una, yung 241 na pinamigay natin dyan sa mga true payout centers, no? At sumunod ay yung 518 na naipamigay natin diyan sa mga doon na sa barangay. Kami na nakiusap ako noon sa Western Union na kami na ang magplano basta sila dumating magbigay at yung 518 ay naipamigay naman yan na mabuti, no? So ang mga tanong ng mga tao ay bakit ganon? Kasi ang pagbigay namin ng listahan sa inyo na sinabmit naman ninyo sa region at check ng region ay sinabmit sa national ay by purok naman po ang pinamigay namin. Kanya nga nung araw, nung nagpe-pay out kami dito, ang tinatawag namin residente ng purok 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, napakayos at napakaganda. Pero ngayon, doon sa unang tranche, out of 4,000, supposedly 756 pa na makakatanggap, ang nakatanggap lang doon ay yung 241 lang at saka yung 115 lamang. So, ibig sabihin, doon sa 241, lahat nakatanggap, yung 115 naman, ang nakatanggap lang doon ay 76. So, ang nagiging issue natin ngayon dito ay bakit naunang nakatanggap yung waitlisted kesa doon sa mga naunang nakatanggap na ng ayuda nung May. Nung June, nakatanggap na itong waitlisted na mga sinabit namin at nakakuha uli sila last week, no, ngayong September, at nagkaroon na sila ng first and second payment. Maraming nagtatanong ng mga mamamayan sa amin, bakit ganon at nauna pa yung waitlisted kesa doon sa first tranche. Ano po ang masasabi natin dito, Madam Amli? Ayun nga po, Kap, sa aming record, tama po lahat ng numero na inyong nabanggit po. And actually, isa po yon na ginagawa namin between sa City Social Welfare po at sa Regional Office po. Dahil ang nangyari nga po is nauna pa na nakatanggap yung waitlisted natin doon sa ating mga first tranche. Based po doon sa regional office, no, nag-undergo pa po kasi ng deduplication, no, yung ating mga first tranche. Dahil po, kung mapapansin po natin, during po nung ating waitlisted, no, yung waitlisted po natin kasi, nung ipinasa po ninyo or isinabmit po ninyo sa amin itong mga listahan na ito, nag-undergo na po siya ng deduplication sa ating regional office at sa ating national office. Then, so, yung pong mga yon, kumbaga malinis na siya. As per regional office and national office natin, nalinis na po nila kung sino ang mga SSS, no? Kung sino yung mga hindi na po qualified. So, ang nangyari po is, mas nauna silang nag-undergo ng deduplication kaysa po doon sa nangyari na yung ating pong mga encoded na ngayon, kung kailan po tayong natapos, doon pa lang po sila or presently nag-undergo pa po sila ng deduplication sa ating regional level at sa ating national level. Kaya mas nauna pong ibinaba ang second tranche dahil sila po ay naunang nag-undergo noong tinatawag na deduplication. So yun po yung paliwanag po sa amin. Pero ma'am, doon sa waitlisted beneficiaries natin, 62 doon ang disqualified na nakita Yes din. po. Na nakita din ninyo o ng region o nung Yes po. national. Pero doon po Yes sa po. first tranche, ma'am, out of 4,898, 641 na doon yung may problema ng deduplication na Yes po. na binigay ninyo sa amin. Hindi ko alam kung saan galing ito, national government siguro,
nandun ang Apo. Rason, SSS o Dole Health beneficiary, 651. So, ibig sabihin, yung 4,756, malinis na ito. Yes, Malinis na. Kap. Kasi So, na-minus na natin yung 651 batay doon sa policy guidelines for checking na tingnan kung sino ang duplicated na beneficiaries natin. So, kung ang ipapaliwanag natin sa tao, Madam, na kasi malinis na yung waitlisted, eh nauna pa pong lumabas yung listahan nitong 4,898 minus si 651 na nakita ng national agencies of government natin, DOLE, SS, DSWD, na may deduplication finding sila. So, ibig yes po. sabihin, 651 na ang hindi makakakuha sa first tranche, pero 4,756 pa rin ang qualified na makakakuha at dapat makakuha dahil ito ay ayon sa batas at may pondo naman na pinimahan ng ating pamahalaan, ng ating presidente. Ngayon, Yes po. out of this, ma'am, 4,756 ang nakaka-claim pa lang dito sa first tranche, yung unang ayuda nung May, nakapagbigay tayo ng 241 para sa second tranche at isang 76 na nakatao sa sa nakasama doon sa first tranche. So ibig sabihin, ang nakatanggap pa lang ay 317 pa lamang nakatao na nakatanggap nung first tranche at meron pa tayong hinihintay na may git 4,300 plus na malinis na kasi natanggal Yes po. na ng national government yung deduplication findings nila. So, Yes paano po. po natin sasagutin yung mga mamamayan ng Balibago na nakakuha nung first tranche na naghihintay pa sila ngayon na hindi naman sila kasama doon sa deduplication findings ng national government. Okay po. Kap, bali ang nangyari po kasi is ang sabi ng ating regional office, kasalukuyan dahil nga na-clean list na sila, waiting na lang po tayo sa pagbaba ng mga BRNs po o yung mga beneficiary reference number. Kahit wala po sila kasi sa aming maibigay na eksaktong date kung kailan sila magbababa ng mga BRN. So, waiting po tayo sa BRNs na ibababa po nila. Hindi po nila mabigay yung eksaktong date. Kaya kahit kami po is naghihintay hanggang ngayon. Actually, hindi lang po Barangay Balibago ang nagkakaroon ng problema na gano'n. Bagkos buong Angeles po is nagkakaroon din po ng problema pagdating dun sa paghihintay po ng mga BRNs natin. Dahil ang pwede lang po natin gawin is i-follow up po sa kanila kung kailan po sila magbababa. At once na magbaba naman po sila, rest assured naman po na ang aming tanggapan po is ibababa po agad-agad dahil meron po lang po tayong timeline na sinusunod pagdating po dun sa pagbibigay o pagbabayad ng mga sa ating mga benepisyaryo. Ngunit ang problema, ma'am, kasi nga, nakuha na talaga yung mga tao, no? Inip na inip na. Totoo. Naghihintay tayo, tama, kasi umaasa tayo Yes sa po. national government. Ganon din naman ang sinasabi namin sa tao, maghintay lang tayo, batas yan, may pondo yan, matatanggap ninyo. Pero paano nating matatapos kaagad dito, Tama po. ma'am? Kung tuwing magbababa sila ay 20, 100, pagkatapos Opo. ang pagbaba pa po nila ay hindi by purok. Parang hinila lang ang tao, ang Tama. pangalan ng tao sa iba't ibang purok na listahan na sinabit natin sa kanila. So, sa tingin mo, ma'am, matatapos to hanggang December? Balik up, ayoko magsabi kung kailan siya matatapos. Pero we will do our part po to coordinate with the DSWD Regional Office
para po ma-actionan agaran. Sabi ko nga, Kap, pare-pareho dahil tayo ang nasa baba, tayo ang pinupukol ng kung ano-anong salita galing sa ating mga benepisyaryo na totoo naman na nangangailangan sila sa mga panahon na ito. Siguro in our part po, gagawin na lang namin yung coordination, no? Na ano talaga, na kung kailan talaga at ano talaga yung exact date na maibigay nila yung mga hinihintay na ng mga ating mga benepisyaryo. Yes, ma'am. Sana matapos ito, no? Before, kasi ang sabi ko nga sa mga mamamayan natin, yung mga nakikinig, Yes po. at saka yung mga nanonood, huwag kayong magagalit sa barangay, huwag kayong magagalit sa City Social Welfare ng syudad. Kasi hindi sa amin nanggagaling ang issue ng bakit nadidelay, bakit wala ang pangalan nyo, bakit yung first tranche hindi nakakakuha, mga tanong ninyo na hindi namin kayang sagutin. No? Kanya nga, kanina kausap ko rin ng Region Department of Social Welfare. Tinanong ko rin yung mga tanong na yan. At ang sinasabi lang nila ay ang nagsasabi nito DSWD region, Region 3. Ang sabi nila kung ano lang po ang binaba ng national government sa amin, DSWD, ay yun din ang binababa namin sa mga lokal na social welfare development office, municipal or city. In the case of Angeles, Tama po. city social welfare. So, lahat tayo ay hindi nating kayang sagutin yan dahil, nako, magugulat ka, Madam Almi, mamaya doon sa mga tanong nila, no? At kung hindi mahabang pasensya natin, kung tayo, magagalit din tayo. Kanya lang, iniintindihan lang natin ang kalagayan ng mga tao dahil alam natin na mahirap na talagang buhay at kailangan pa rin nila ng ayuda. Ito, Sinica Ocampo, Alejandrino Vargas. Sa mga first batch po sa listahan, kailan po kaya sila makakakuha? Madam, pwede niyong sagutin? Ayun nga po, gaya nga po na nasabi natin, gaya nga po nasabi natin kanina, Kap, na hindi natin kayang sagutin dahil naghihintay lang po tayo ng ibababa po sa atin na barangay reference number, ay beneficiary reference number. Once na ibinaba po sa atin yon, ibababa po namin agad-agad sa mga barangay po na involved. Pero may issue pa yan, ma'am. Pagka lumabas na yung BRN, no, yung beneficiary reference number, problema tayo doon sa SAP. Kasi hindi naman i-release yan, yung pera, kung wala yung SAP form. So yung mga SAP form na sinabmit namin dyan sa inyo, sa City Social Welfare, pinapupunta ko nga palagi yung ating mga daycare teachers dyan para hanapin nila yung mga social amelioration forms, yung sub-form na pinilapan ng ating mga beneficiaries. Ang problema, ma'am, marami atang hindi makita. So, paano natin i-reconcile yun? May BRN, pero may sub-form na sinabit dyan sa inyo, pero hindi makita. Okay, bali ang ginagawa po namin, kung hindi po talaga makita yung ating mga SAC forms, no po, kaya nga po na sinasabi ninyo, nagre-request po kami ng certificate of loss sa barangay para po ma-reprint po yung ating mga SAC form po dito. Ngayon po, halimbawa naman po, may kopya po, ang IATF copy po is nasa amin, at nawawala naman po ang benepisyaryo na kopya ng SAC. Ang ginagawa po natin is pwede po namin ipa-Xerox, then pipirmahan lang po ng aming boss na si Miss Edna Duaso para i-certify po niya na certified through Xerox copy po yung IATF na SAC form, at yun lang po ang ipapakita with the attachment sa ating po mga service provider. Okay, yan ang isa naging problema namin dito, Madam Almi, ano? Yung kasing nagpamigay tayo, ilang buwan na nakaraan, May. Yung mga SAC form,
subform nung mga nakakuha ng unang ayuda, sa dami ng kanilang problema, rindi yung kanilang kaisipan, hindi na nila malaman kung saan nila naitago yung subform. Opo. Yung iba naman, Opo. mukhang naisangla, sinangla yung subform. No? Dahil Apo. siguro sa kailangan ng pera. No, hindi natin masisisi yung tao. Ngayon, Opo. kung hindi na po niya makita, maganda po ma'am yun, sinabi niyo na magbibigay ka na lang kami ng certification na loss ang kanyang subform at i-replace na lang po ninyo. Or, kung sigurado naman, meron kayong IATF form dyan. Kasi lahat ng IATF form Yes po. na tinanggal namin during the first tranche ay nasa City Social Welfare Development Office naman po yan. Mahusay kaya ma'am ang Yes po. pagkakatago? Opo, nakatago po. Kaya po natin na-encode. Yan po, Kap. Okay, sige ma'am. O, so yung mga nagtatanong na, kasi ma'am marami ang mga unclaimed, ano? Marami kaming tinatawagan, hindi na na-claim kasi wala yung subform, hindi na nga nila maalaman kung saan na ilagay. So yung pong mga nagtatanong na nawalan kayo ng subform, hindi na ninyo makita kung nasaan, magpunta po kayo dito sa barangay at para bigyan namin kayo ng certificate of loss. Total, meron kaming kumpletong listahan ninyo. Marami kaming batayan na kayo talaga ay beneficiary ng SARP. So kung nawala ninyo yon, hindi na problema ngayon. Punta kayo dito sa barangay, bibigyan namin kayo ng certification at isasubmit natin sa City Social Welfare at doon naman ay pwedeng mag-request sila ng another form para sa inyo or tingnan nila yung kanilang form, yung IATF file copy na nasa possession pa ng City Social Welfare at halongkatin doon. Ang problema ma'am, may 50,000 yung ating beneficiaries dito. Baka yan ay nagkahalo-halo na. Hahanapin natin isa-isa yung mga yan. Dito kasi sa amin, ang ginawa namin, record filing namin, kung purok 1 ka, nandun ang record ng purok 1. Kung purok 2 ka, nandun. Purok 3. Hindi sila halo-halo. Para kung sakali na magkaroon ng problema nga, hanapan, isang purok lang ang hahanapin namin. Kung 200 ang beneficiary sa isang purok, 200 lang nakatao ang aming tinitingnan. So, yung mga nagtatanong, kung nawala at hindi nyo ma-claim, magpunta po kayo sa barangay. Ano? Total, nandyan na yung inyong mga BRN. Kung nandyan na yung BRN ninyo, Beneficiary Reference Number, punta kayo dito. At yung pera ninyo, tsak nandyan pa. Hindi pa yan Yes, wini-withdraw ng national government. No? Ito naman ma'am, si Leia Tiro, nanay ito ni Sasha. Hindi siya nagsalita pero lumuluha, umiiyak. Yung ganyan. Oo. Si Jenelka Almuheno. Bakit po 2 pulang katao ang nakapost dito? Samantalang marami po hindi nakakakuha ng second tranche. Ang tagal-tagal na kapos ang mga pangalan kung sino ang makakatanggap nitong pangalawa. August 22 pa, nakapost pangalan ko hanggang ngayon, waiting pa rin. Ito yung sinasabi ko na pinost namin, nang galing sa inyo ma'am yung listahan na ito, galing sa National DSWD. Ito yung list number 1, 1,759, list number 2, 2,054, list number 3, 292, na may duplication finding na 651. Kasi pagdating nitong listahan na ito, pinost namin kaagad sa aming official page, o website. Pero wala pa silang beneficiary reference number. In-alert lang namin sila, kanya namin pinost yung mga pangalan na yan para alam nila na sila ay clear at matatanggap na nila yung kanilang pera pagbaba nung beneficiary reference number nila at itago nila yung subform dahil yan ang magiging batayan at saka yung BRN para sa pagkuha ng 6,500. Ano po ang comment nyo doon, ma'am?
Bali, tama yun, no, Kap. Ang mangyayari po kasi is, ang DSWD is magbababa po talaga sila ng clean list. Unless nasa clean list po kayo, yun lang pong mga nasa clean list ang mabibigyan or may naghihintay ng kanilang mga BRNs. Kasi pag hindi po kayo nakasama sa clean list, ibig sabihin may issues po kayo and possible na hindi po talaga kayo makakatanggap na ng ating SAP. So ang nangyari po niyan is yung mga nasa clean lista po, maghintay na lang po sila. Definitely makakatanggap sila, Kap. Yes, yung sinabi kong 1,700, 2,400 plus, mga clean list na po yun, ma'am. Kasi deducted na yun yung 651. So yung kung nakasama kayo doon sa listahan na pinakita namin na tatlong batch yung listahan na yon, ay tiyak po kayong makakatanggap. Maghintay lang kayo. Kasi wala pa yung BRN, yung Yes po. beneficiary reference number ninyo. Dahil nakatanggap kayo ng first tranche, itago nyo, at yun naman ang pinagbibili namin sa inyo nung araw, itago nyo yung sub-form na file copy ninyo. Pag lumabas na yung BRN, ipapaskil uli namin, kasama na yung BRN ninyo, magpunta kayo dito, dalhin ninyo yung inyong sub-form at i-schedule natin, titingnan natin kung ano pa ang requirements na kulang at i-schedule kaagad natin yung payout. Doon. Ako, ang rekomendasyon ko talaga, pagka malakihan ang payout, pagka lampas 500 o 400 plus o 1,000, sundin na yung dating sistema namin na digital payment, nandyan sila, yung mga payout centers natin, pero gagawin natin sa isang lugar na kumbinyente yung mga tao. No? Ito po yung mga tanong kay Becca Basa. Good PM Kap, pasensya na kayo po nung panay kaming mangutang karengsap. Kasi po Kap, baluyo naman po, nadakal magkasakit. Kailangan dala po deng barangay yu kasi madagulyang saop itang ikwaming sap. So ito si Becca Basa, nakakuha na ito nung first tranche. Becca, pasensya ka na rin dahil sabi ko nga at sinasabi rin ng City Social Welfare ngayon na hindi namin kontrolado. Wala kaming authority na magsabi na babayaran na natin ito, i-release na natin ang pera nitong mga taong ito dahil nanggagaling ang utos doon sa DSWD National. Kung ano lang ang ibinababang instruction ng DSWD National, ay yun lamang ang ibinababa sa region sa city sa barangay. Gusto man namin, kami nila Madam Joy, na maibigay na kaagad-agad ang mga perang ito, pero ano ang ibibigay namin? Pangalawa, sino ang bibigyan namin? Kasi wala naman kaming listahan pa kung sino mga bibigyan. So sana maintindihan ninyo ito, no? Si Jacob John naman, sa Angeles at Mabalacat tapos na. Dito na lang sa Balibago ang hindi matapos-tapos ang ayuda. Palagi huli talaga. Totoo ba ma'am, yung buong Angeles tapos na? Pera lang ang Balibago? Kap, bali ang lahat ng ating beneficiary dito sa Angeles is including waited list, nasa 60,000 tayo, Kap. Okay. No? Including waited list. Ang naibababa po pa lang nilang BRNs po sa atin is 22,362. So meron pa po tayong hinihintay na 40,000 BRNs. 40,000. So, Yes, mali, Kap. mali itong impormasyon na sinasabi ni John Jacob na sa Angeles at Mabalacat tapos na, sa Balibago hindi pa. Mali ito, ma'am. Mali po yan, Kap. Kasi nga, buong Angeles, ang hinihintay pa po natin is around 40,000 po na BRNs. Okay. So, John Jacob, pagka magpo-post ka, kaibigan, tiyakin mo yung pinopost mo totoo. Kasi pwede ka naming kasuhan dito. Hindi ka naming kilala kung sino ka, pero madali ka naming malaman. Pero kung magpo-post ka ng mga ganitong uri at
nag-i-incite ka ng kaisipan na mali sa mga tao, lintik ka, John Jacob. Huwag kang mag-uumpisa ng ganito, no? Pagod na kami, mag-iintriga ka pa ng ganito, hindi ko alam kung saan mo ninanakaw ang ideya mo na ito o mga pinupost mo. Huwag mong gagawin ito, kaibigan, ano? Huwag mong gagawin ito dahil pagod na kami. Mabuti ka nga naghihintay ka lang o yung ibang tao naghihintay lang Pero kami halos di kami makatulog dahil sa kakaisip sa mga tinetext ng ating mga kaibigan. Kanya ikaw, John Jacob, sa susunod, huwag kang mag-post ng mali, no? Mag-post ka uli ng mali, papahanap kita. At ididemanda kita ng mali, no? Pwede ba nating idemanda yung mga ganito, Madam Pacho? Pwede po, meron po tayong nag-iipo, kumbaga, pwede po tayong mag-ipon ng mga nagsa-cyberbullying po sa atin, no? Lalong-lalo na dun sa mga frontliners na ginagawa nila yung mga trabaho nila, tapos ganyan pa po yung mga nare-receive nating pambabatikos sa mga ibang tao. So, Ayun. pwede po natin silang i-demanda, Kap. No, sige, papahanap natin ton John Jacob na ito at hihingi ako sa kanya ng batayan niya. Bakit huli daw sa Balibago at sa Angeles at Mabalacat tapos na. So John Jacob, maghintay ka ha. Hahanapin ka namin. Kay Morning Star Masikyan. Good evening, Kap. Wala pa pong list sa SAP? Bakit parang ang tagal naman po? Buti pa yung iba. 2 beses nang nakakuha. Salamat po. Morning Star, alam mo kami rin, pati ang City Social Welfare, nagulat at nagtaka. Kasi yung first ayuda, ang tagal-tagal na noon, May, tapos yung waited list, nakakuha ng June, tapos nakakuha pa noong September. Yun nga yung pinag-uusapan namin ngayon. Bakit nakadalawa na sila, samantala yung original ay nakaisa pa lang. So ang paliwanag ng City Social Welfare sa atin, kasi malinis daw yung listahan nung waitlisted. Although merong 62 doon na list na disqualified, ano? So wag kang mainip, Morning Star. Sisikatan din tayo ng araw, no? Darating at darating 'yan. Malalaman nyo kaagad sa amin. Ano? Ako nga kinabukasan kaagad ako nagtatanong kay Madam Lydia, kaagad ako nagtatanong kay Madam Cynthia kung may dumating ba tayong BRN, kumusta yung ating mga subcard, nakahanda ba para kung darating yung mga BRN na yan, i-announce ka agad, i-post ka agad, makipag-ugnayan ka agad sa mga payout centers at ibigay ka agad ang pera ng mga tao, no? Kay Elena Godopredo, sana po, Kap, yung mga wala po sa listahan, ma-post na rin. Hindi namin pwedeng ma-post hanggang hindi nanggagaling ang listahan doon sa National Government DSWD, Elena. Kasi pag nag-post kami ng pangalan dyan, obligado talaga na at alam namin, tiyak na makakatanggap ito. Ayaw naming magbigay ng false hope o pag-asa na hindi naman totoo, no? So ang ipopost lang namin ay yung malinis na listahan na ibinigay sa amin ng City Social Welfare galing sa region at galing sa national government, no? Kay Aison Calo, Sir Mamak, kailan po ba release ng second tranche at bakit random na kayo mag-payout ng approved beneficiaries? Alam mo, Aison, kasi yung ibang nakikita nyo ngayon na nakakakuha ng kanilang ayuda, ay ito yung mga nilabas na namin pangalan na may BRN, pero dahil minsan wala sila dito, ngayon lang nila kinukuha. Yung iba naman, hindi nila makita yung kanilang subform na gawa ng paraan, kanya ngayon lang kinukuha. Hindi ibig sabihin na yung kapitbahay mo ay nakakuha ngayon, ay maraming nakakuha. Hindi. Yung pagbibigay dyan ay yung 241 naka-schedule, yung 518 naka-schedule, yung 117 naka-schedule. Diyan sa mga nabigyan na yan, doon sa 518, doon sa 241, 117, merong mga unclaimed dyan. May mga unclaimed na hindi nila nakuha kasi wala sila rito, nasa probinsya. Yung iba naman, nawawala yung kanilang mga
mga subform. At yung iba naman, kinokontak namin sa cellphone, hindi na sumasagot. So, ibig sabihin, umalis na ng Balibago, baka umuwi na sa kanilang mga probinsya, no? Kay Beverly Perez Suerte, baka gusto niyo na pong ibigay ang ayuda. Maawa naman kayo sa amin. Siguro ipaabot natin ito, Beverly, sa national government, no? Kasi wala kami, Madam, anong masasabi mo dito? Actually, Kap, gustong-gusto na namin talagang ipamigay kung nasa hawak lang po natin ang ating mga BRNs. Pero gaya nga po na napag-usapan natin kanina, kung ano lang po ang ibinababa, yun lang din po ang ibinababa namin sa inyo. And pare-pareho po tayo naghihintay at hindi po natin kayang sagutin kung kailan sila magbababa po ng mga reference number po ng ating mga benepisyaryo. Okay. So, naintindihan niyo yun, ano? Kami gusto na namin. Kasi, kung may bibigay na lahat yan, mababawasan na yung trabaho namin. Makakapagpahinga na kami. Magiging masaya na kami kasi nakatanggap na yung ating mga beneficiaries. At makakapag-focus kami sa ibang mga kailangan pang trabahuin ng ating barangay. Kung kami, occupied tayo dito sa mga ganito, dahil talagang naghihintay kami, no? So, Beverly, kung gustong-gusto na ninyo, kami mas gustong-gusto rin namin na maibigay yan, ano? Kay Christine, yung ayuda po, gusto namin malaman. Yung ayuda, maghintay lang tayo, Christine, ano? Christine. May bibigay yan, basta lumabas na yung pangalan ninyo at may BRN na, ihanda lang ninyo yung mga subform ninyo. At pagka nandyan na yan, tsak makukuha nyo. Kay Ana Laos, good PM po, Kap. Kap, kailan po lalabas second wave namin? 1,759. Sana po, Kap, makuha na namin. Salamat po. Maghintay lang tayo, Ana. Ano? Kung nandun na yung pangalan mo at nakita mo na, tiyak yun, makakatanggap ka. No? Kasi qualified ka. Maghintay lang at hindi lang namin masabi o malaman kung kailan ito may pamimigay, ano? At dahil national government po ito. Kay John Jacob na naman, Angeles at Mabalacat tapos na sa second tranche. Dito lang talaga sa Balibago ang mabagal magbigay ng ayuda. Ang daming pa-segway ang DSWG. Andyan naman na yung mga form na ibibigay sa lahat noong pang August. Matatapos na lang yung September, wala pa rin. Kagaya ng sinasabi ko sa iyo, John Jacob, kung sino ka man, ay wala pa na natapos. Sabi nga ng DSWD, 40,000 pa ang inihintay sa Bungangiles para sa second tranche, no? So malayong malayo, maraming barangay ang hindi pa nakakatanggap. At palagi ko, pati na sa Mabalacat, kasi kaibigan ko si Mayor Garbo. Problema rin nila doon, no? Kung magbigay ang DSWD National, dito nga sa Angeles, maniwala ka ba na ang Barangay Kutod, may nabigyan doon, BRN, isang tao lang? Isang tao lang. Tama ba yon, Madam Elma? Kutod po, meron, nung September 9 po, may ibinabang isang BRN po sa kanila. Imagine mo yon, ang daming tao doon sa Kutod, ano? Pero ang lumabas na BRN, Nung September 9 po. September 9, isa lang. So paano mo masasabi, Yes po. John Jacob na tapos na, no? Imbis na makatulong ka ay nakakapagkuwang ka pa, nakakapaggulo ka pa ng isip ng mga tao. Kay Gina Texon, Jaycon job. Hindi totoo yan. Lahat ng nakakuha ng hulo, yun pa lang din nakakakuha ng second tranche. Payout, buong barangay yun. Hindi lang barangay Balibago. Kaya alam mo kasi, may mga kaibigan din ako sa barangay Anunas, barangay Amsik, barangay Margot, barangay Sapambato, barangay Santa Cruz, barangay Santa Trinidad. Basta buong barangay, puro mga July na nag-payout sila para ang tinatawagan. Kaya huwag mong sabihin sa barangay Balibago lang. Explain ko lang po sa inyo para alam nyo po. Tinan mo, John Jacob, may nag-react ka agad sa iyo, si Gina Texon, na hindi ayos, ano?
kay Lala Torremocha Udasla. Kap, sana po mabigyan na kaming lahat na nag-aantay ng SAP. Kasama niyo ako naghihintay, kasama rin si Madam Amli at kasama si Ma'am Joy Duaso na naghihintay ng mga yan. Huwag kayong mag-alala, basta lumabas yan. Talagang kami, nakita naman ninyo, no? Maski na ginagabi, alas 12 na kami ng gabi dito, nandito pa rin para tapusin yung requirements. Alam niyo ba minsan nawalan ng ilaw for 5 hours, pero kinabukasan ng schedule ng payout, ginamitan lang namin ng kandila. Sama-sama kami, yung astig ng mga kabataang astig ng Barangay Balibago, mga daycare, lahat ng available workers namin para lang ma-meet namin yung deadline, no? So, basta pagdating yan, kayo kagad ang malalaman ninyo kagad, no? Kay Lea Banagaw, Kap, sana may bigay ng pangalawang SAP. Nag-aantay po kami. Katulad din ng sagot namin, nag-aantay din kami. Kap, ano po bang nangyari sa Ayuda? Wala na po kaming pagkain. Tiis-tiis muna tayo, no? At darating din yan. Wala bang trabaho yung asawa mo, Jenny? At wala na kayong makain, no? Siguro ay konting tiis lang muna tayo. Ito na naman, si John Jacob. Bakit ang bagal ng mga DSWD? Anong date na wala pa rin dito lang sa Balibago ang hindi pa tapos? Hanapin nga ninyo itong John Jacob na ito. No? Pahanap ninyo, i-search nga ninyo. Kasi mukhang hindi kaya terorista itong taong ito. Tumigil ka na dito, John Jacob, dahil mapapasubo ka iyo kung sino ka man. Ano? Huwag kang maninira ng ganyan at huwag kang magsasalita ng hindi totoo. Baka bago December makulong ka. No? Tandaan mo yan. Kay Anthony Diaz, ibigay nyo second ayuda namin. Oo, ibibigay namin, Anthony. Pag dumating na yung mga BRN ninyo, makukuha ninyo yan. Kay Lorly Torrejos, maglalabas po ba ng bagong SAPCAP? Basta lumabas yung BRN o listahan mula sa National Government, DSWD, ilalabas yan at tsak makukuha ninyo. Kay Ebemar Lyoterio Mardo, ako still waiting pa rin, sana makuha ko na rin. Dadating man yung bayarin ng tubig at ilaw, salamat po. Makukuha mo yan, Ebemar. Kay Flores Marie Antoinette, wow, buti pa Barangay Balibago, wow. Kay IB Marie Pakala, first and second tranche additional waitlisted until now nga pa din. Wala na ating update dyan. Ito nga, kanya nga nasa online na tayo ngayon. Kasama natin si Madam Amli ng City Social Welfare, IB, para maintindihan ninyo, no? Kasi yung mga tinetext ninyo sa amin, parang yung iba, hindi lahat, parang hindi tama. No, kagaya itong John Jacob na ito, parang lumilitaw na tamad kami, Balibago, palaging uli. Alam mo, John Jacob, balik ako sa iyo. Ang Balibago, hindi sa pagmamayabang ito, ha? Hindi dahil sa akong kapitan, pinaka-progresibong barangay ito, at hindi kami nagpapauli. Tingnan mo ngayon, no, naka-online kami. Kami lang ang barangay na gumagawa nito. Baka hindi lang sa buong Angeles, buong Pampanga, baka sa buong Pilipinas pa. Nagagawa namin ito na makipag-ugnayan sa mga mamamayan para maipaabot namin yung mga programa ng ating syudad. Yan, kasama natin ang City Social Welfare at ma-update sila doon sa mga nangyayari, no, tungkol sa yan, sa SAP, sa COVID o anumang bagay. Kanya, huwag mo sabihin, John Jacob, na palaging uli ang barangay. Kami unang bumili ng bagong ambulansya. Tandaan mo yan, ano? Palagi kaming bago dito. Kami ang unang-unang nagkaroon ng free Wi-Fi zone. So, papacheck ko kung sino ka, John Jacob. Hindi kita tinatakot, kaibigan. Pero mali ang ginagawa mo na yan. Kay Mila Barlet, sana may lumabas na bagong listahan ng kukuha ng SAP. Itong linggo, Kap, bakit wala pang bagong post ng mga pangalan? Mila, ito si Madam Lydia, no? Ibalita mo nga, May 20 na naman tayo ng bagong dating, di ba? Ipopost natin yan.
Actually, katulad yung sinabi mo kanina na paunti-unti kasi. Yun sila po kasi, yung 20 na yun, not exactly bagong dating po. Sila po yung hindi pa kumukuha po. Ngayon pa lang namin natatawagan, ngayon pa lang po sila nagre-response. So, kinuha pa lang po namin. Ano yan, madam? Ano? Hindi ko maintindihan. Yung sinasabi mong 20, Yung bago, sinabi mo kanina may bago kayong BRN. hindi po bago yun. Sila po yung kasama doon sa una. Okay. So, Kadugtong nauna po. na ilabas yon, unclaimed. Hindi nila nakiklaim. So, ngayon lang nila ikiklaim. Yung pampangalan niyan, 20 na yan na magkiklaim, na-post natin yan. Tapos na po. I-post nyo uli. Ano? Paki-post nyo uli. Ito yung mga unclaimed na magkiklaim ngayon Opo. ng 6,500. Ano? Para malaman ng mga tao. Okay? So, yung pong 20 na yan, siguro na natawagan na kayo ng ating mga social welfare teachers ay daycare teachers. So magpunta po kayo sa kanila, magkipag-ugnayan para yung pera nyo nandyan na, makukuha nyo na yung 6,500. Ano pa, Madam Lydia? May tanong po kasi. Anong tanong? Ma'am Anli, tanong din namin po ito. Kasi sabi niya, from Angela Bermuda, Ma'am, pakipaliwanag po bakit inalis ang asawa ko sa SAP. Wala po siyang SS, wala siyang DOLE, wala siyang DE, at iba pa. Hindi po siya member isa man dito. Bakit gano'n naman po? Pakisagot po. Salamat po. Tanong mo kung sinong pangalan, pare. Anong Si pangalan? Angela Bernardo. Hindi, yung asawa niya, ano ang pangalan? Ano? Ay, wala. Pakitanong mo, Angela, bago namin masagot, ay malaman lang namin anong pangalan ng asawa mo kasi sino nga hanapin natin at paano natin malalaman bakit natanggal ang pangalan niya. Baka nandun sa 616 na deduplication findings ng national government. So, doon natin malalaman. Okay? So, yung nag-text kay Madam Lydia, no, pakibanggit lang po yung pangalan. Si Sahara Francisco Biste. Kami po nakalista sa pangalawang ayuda. Pero po di nakalista sa makakakuha na. Pero po dinala namin yung SAP card namin at Xerox ng ID. Wala pa yung BRN ninyo, Sahara Francisco Biste. Maski na kayo ay nakasama doon sa waitlisted, hindi pa lahat ng waitlisted lumabas yung kanilang beneficiary reference number. So ang aming reference diyan, bago kami mag-post, maglalabas ng listahan ng pangalan yung city galing sa region, galing sa national at ipapasa sa amin, nandun yung pangalan at nandun yung beneficiary reference number. So out of, kung kayo ay dun sa waitlisted, ilan pa lang ang nakakuha sa waitlisted? Mahigit 600 plus pa lang. Meron pa tayong hinihintay na mahigit 300 plus doon. So huwag kang mawalan ng pag-asa, Sahara Francisco Biste. Si J. Red Court, Luangco. Bakit naman po ang tagal na second tranche ng Balibago? Patapos na ang ibang lugar. Hanggang ngayon, wala pa second tranche namin. Hanggang kailan po kaya maghihintay? Hindi namin masabi kung hanggang kailan tayo maghihintay, basta maghihintay lang tayo. Pagbaba niyan ay, at saka hindi totoong nakatanggap na ng second tranche yung ibang nakakuha ng unang tranche. Swerte tayo dito sa Balibago. Yung nakakuha ng second tranche, yung mga waitlisted, kuha agad nila yung second tranche nila. May kabilang na rin nakakuha ng second tranche doon sa unang ayuda. No, yung 241 at saka yung 115, nakakuha na yon mga yon. Sila ay kabilang doon sa unang ayuda. So, ako palagi ko, sunod-sunod na ilalabas na nila yung BRN yan at saka list. No? So, maghintay lang tayo. Kay Nida Lacanaria, magulo kasi yung DSWD. Sabi sa GCash, tapos meron pala sa manual cash out sa barangay. Nida, kung lang yun, ganitong nangyari dyan. Nakita ko kasi yung payout ng 241 na sa ginawa nila sa Luwilier, sa isang payout center. Nakita ko kasi na maaga pa lang nandun na yung mga tao, nakatayo,
at pagkatapos walang social distancing, pagkatapos ay inabutan ng init ng araw, hindi kaagad natapos, kinahapunan after lunch, biglang umulan, so nabasa yung mga ibang tao doon. So kanya nagrekomenda ako sa Western Union at kay Madam Joy na kung po pwede, sige, digital payout pa rin, yung Luwiliar pa rin o Western Union, pero sundan yung aming ginawang proseso nung unang ayudang release. Na ginawa naman namin at nandun din si Madam Joy. Nakita naman niya yung 518, sandali lang. Kanya inabot ng after lunch yung mga taga Luwiliar ay taga Western Union kasi ni-request namin dahil may pautal-utal pang dumarating na nagki-claim yung mga nagtrabaho sigurong pumapasok na, doon lang sila may time. So hindi kasalanan nito ng DSWD o ng City Social Welfare para ma-ensure lang na maayos, mabilis, ma-maintain natin yung social distancing, nakasuot ng face mask sa mga tao, at higit sa lahat, komportable dahil nakaupo yung mga tao, no? At nasa lilim sila, hindi kagaya nung nangyaring payout na 241, maawa ka. Alas 6 pa lang nandyan na yung iba. Hindi pa nagalmusal, nandyan na. May mga matatandang beneficiaries, nakakaawang tingnan, no? Ako ang may kwan nun. Kung yun ay mali, ako ang may kasalanan doon. Pero marami ang natuwa. Gustong-gusto ng payout center, gustong-gusto ng mga nakatanggap, gusto rin ng City Social Welfare. At sana ganyan din ang gawin natin pag maramihan ng bibigay. Ano? Sana naintindihan mo, Lida La Canaria. Hindi ang DSWD. Barangay ang nag-initiate nun. Chris Lanzaderas, kunin nyo na po para yung next batch naman, dami na po umaasa sa SAP. Kaya kunin nyo na at nang makukuha na rin ang iba pa. Yun na nga, may konti pa doon sa waitlisted natin, Chris. Kung makuha na siguro lahat yon, magpo-focus na yung National DSWD doon sa original list natin na 4,898. So kayo na yon, sunod-sunod. At tandaan ninyo, hindi nila pwedeng hindi ibigay ito kasi may pondo na yan at yan ay batas. Kay Rick Adam Woody, hello po Kap, bakit po wala pa po ako sa first and second? Wala pa po akong natanggap na ayuda. Yung mga kasabay ko nakatanggap na po. Hindi ko alam yan, Rick. Pagpasyal ka siguro dito, hanapin mo si Madam Lydia Wales o si Madam Cynthia para malaman natin bakit wala ka. Kay Nabatyeng, KJ, kunin nyo na po. Marami umaasa na bibig. Gusto nga namin kunin na lahat, kanya lang naghihintay rin kami, no? Joy. Kap, bakit hindi pa ako nakakuha sa second batch na meron na akong naipasa dyan na subcard? Maghintay ka lang, Benzel Lope, no? Kay Bebs, yung iba niyan, mga wala na dito, nag-uwian na sa mga probinsya. Sana ibigay na lang yan sa mga hindi nabigyan na nangangailangan. Actually, yun ang tinitingnan namin, Bebs, kung yung mga iba ay umuwi na sa mga probinsya nila at hindi nila kukunin, ano ang plano ng national government doon sa mga may iiwan na pera. Sana, ibigay na lang yon, iwanan na lang at ibigay natin sa ibang taga dito din sa Barangay Balibago para walang masayang, no? Kay John May Estrella, kami po kaya kailan makakakuha ng second tranche? Maghintay lang din tayo. Kap, yung sa amin, bakit wala? Nasa Lismi na second batch, maghintay lang Alan. Kay Shirley Obanya, dito na po sa Purok 12, Santos, wala pa kami natatanggap. Maghintay ka lang, Shirley. Kay Jonah Flores Datiles, paano po yung waitlisted na daang pangunang batch? Po, nasa list na po kami, pero never pa po kami nakakuha. Hindi pa naman nakakuha, lahat nakakuha. Yung waitlisted, Joanna. Delara Onel, bakit po ganun? Hindi pa po ako yung nakatanggap. Kailan po yung mga kabasabayan ko nakakuha na? Magpasyal ka dito siguro, Onel. Puntahan mo sila, Madam Lydia. Tanungin natin sila bakit. Hindi ko kasi ma-memorize lahat ang pangalan nyo. Bakit hindi kayo nakakuha, no? Kay Marilo Barkin, tagal na kami naghihintay ng text. Till now, wala pa. Pakisagot nga ninyo ito, kayo. Kasi sabi natin, te-text natin sila, no? Madam
pakisagot nga. Di pa raw sila nakakatanggap ng text. Galing ito kay Marilu Barkin. Magandang hapon po. Madam Marilu, paano po kami kaya magte-text sa'yo na hindi pa naman po lumalabas yung pangalan nyo? So antayin po natin. Sabi nga ni Ma'am Anli, wala nga pong bumalabas na BRN. So hindi po namin kayo matitext kung hanggang hindi lumalabas yung pangalan nyo at saka yung BRN nyo. So siguro 'yun, Marilo, no? Naintindihan mo 'yun. Hindi talaga sila magte-text sa inyo kung wala silang batayan na nandyan na ang pangalan at BRN, no? Ayaw namin kayong mapagod. So kanya ganun 'yon, ano? Kay RB Mendoza, wala pa mga waitlisted, mga nabigyan, magantay lang tayo. Baka bukas na. Oh, positive mind. Si RB Mendoza. Tama yon, RB. Maghintay lang, ano? At check makukuha niya. Mia Sustuilo. Good PM po. Paano po masama sa mga naloob sa amin yung SAP card? Ko po yung nawala ng SAP card. Paano ko po makukuha yan? Ma'am and sir. Nabanggit na yan kanina ni Madam Almi. Mia, punta ka dito sa barangay. Bibigyan ka namin ng certification na nawala yung iyong SAP card para punta ka sa City Social Welfare at hahanapin doon yung file copy mo ng IATF, no? Kay Jadida Ampaso Sultan. Good evening, Kap. Pinsan po ako ni Abdullah Rahima Lukman. Pwede po bang ako yung mag-claim mga ayuda ng pinsan ko? Ayan po yung FB niya. Umuwi po kasi ng Mindanao. Kasi importante sa ngayon po, wala po silang trabaho doon kahit pananim. Wala rin po. Siguro kay Madam. Madam, isang kapatid na Muslim, na-qualify siya, nakakuha na siya, makakakuha siya ng kanyang ayuda, pero na umuwi na raw ng Mindanao, pwede daw ba yung kanyang pinsan ang kumuha? Balikat, hindi po kasi po pwede na hindi beneficiary yung kumuha ng kanilang SAP, ng kanilang SAP, provided kung ang beneficiary po natin is namatay or bedridden po sila. Kung wala po naman silang, hindi sila namatay or hindi sila, wala silang karamdaman, hindi po natin pwedeng ibigay doon sa kamag-anak yung kanilang benepisyo. Okay, so maliwanag yun, kapatid, ano, kay Jadida Ampaso Sultan. Hindi talaga po pwede. Ang policy ay personal, kung sino ang beneficiary, siya ang personal na tatanggap ng perang para sa kanya. Ngayon, kagaya nun, kung ikaw ay beneficiary ng pinsan mo, at si pinsan mo ay nagkasakit o namatay, as beneficiary, pwedeng siyang tatanggap. Ganun ba yan, Madam Almi? Bali, hindi po pwede ang pinsan. Ang ina-allowed lang po natin based sa guidelines is it's either na asawa or kanyang anak. Kung ngayon naman po, kung ang anak niya is minor de edad at wala na po siyang, yung asawa niya is wala, ang CSWDO po or ang ating mga social workers po ang sasama doon sa batang beneficiary para ma-claim po yung ayuda na ibinibigay ng ating gobyerno. Okay, so maliwanag yun, ano? So, kay Juana Negra Carrera, lahat po ba ng purok dyan sa barangay Balibago siguro ito, nabigyan na po ba ng second tranche? Please reply. Hindi pa. Marami pa hindi nakatanggap ng mga second tranche nila, no? Ano yan? Okay, kay Nastika Guzman, yung mga first batch, inanay na. Hehehehe, still waiting. Hintay ka lang, Nastika, no? At least meron ka pang hinihintay. Bakit kay Solomon Rosalinda, bakit oo, kami dito sa Purok 5, wala na po. Ikaw naman, Rosalinda. Bakit mo naman nasabing kayo dyan sa Purok 5, wala? Lahat ba ng taga Purok 5 walang natanggap?
Mali ka siguro dito, Iha. Ano? Maraming taga-Purok 5 ang nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Hindi ko alam ikaw kung nakatanggap ka o hindi. Christina Oy Linap, di ata nila need sa amin na lang. Kailangan nila lahat yan, ano? Christina. Kami mas gusto po namin talagang mabigyan lahat. Kay Eleanor Menjola Quezon, bakit kaming mga nauna sa listahan, wala pa? Anong nangyari sa SAP? Maski na kami, Eleanor, tanong din namin yan. Maski na ang City Social Welfare kay Ma'am Amli, tanong din nila yan. Bakit nauna pa yung second tranche, yung waitlisted doon sa first tranche? Di ba, Ma'am Amli? Yes po, Kap. Nauna talaga sila. Okay, kay Terence Joseph Tolentino, ito po ba yung first batch na 641 na kumuha sa farm? Wala pa po kasunod na payout noong September 10 po yung last post ng mga kumuha. Yes, Terence, yan yung mga nakakuha nun sa farm, yung marami. Pero dyan sa mga nakakuha sa farm, meron pang hindi nakakuha dyan kasi wala yung kanilang subform. Yung iba naman ay nasa ibang lugar. Ngayong nandito na, nakuha nila yung subform nila, paunti-unti, minsan may 10, minsan may 4, minsan may 23 na kumukuha. Nandiyan yung pera, hindi naman kinuha pa ng national government. Kay Rena Patrimonio, nasa inyo na po yung subcard ng asawa ko, bakit wala pa po siya sa list? Eh hindi po namin siya pwedeng i-post kasi wala pa yung BRN niya. No? Yung subcard, inahawakan namin ng subcard kasi ang gusto namin, pagdating ng BRN, ihanda na namin ng subcard nila para makuha ka agad itong anong tawag nito? Makuha ka agad nila itong pera nila, no? Okay. Ayuda. So, ano pa yung mga marami pang tanong dito, madam? May mga tanong pa sa inyo dyan? Meron pa? Sige, pakibasa nga ninyo para basahin natin lahat. Matanong Ito po natin ay habang comment ni Joel de la Peña. Sabi niya dito, mabuti pang yung hindi butante dito sa Balibago nakatanggap. Tayo na butante dito sa Balibago hindi nakatanggap ng SAP. Mabuti pa yung Mabuti pa yung hindi butante dito sa Balibago nakatanggap. Tayo na butante dito sa Balibago hindi nakatanggap ng SAP. alam nyo yung SAP, walang pinipili yan. Walang pinipili yan. Anong pangalan? Joel? De la Peña. Joel de la Peña. Walang pinipili yung SAP na yan, no? Unang-una, merong inilatag na batayan ang national government para kung sino ang pwedeng maging kwalipikado na mabibigyan ng ayuda. Hindi binanggit na kung ikaw ay hindi butante ng isang barangay, ay hindi ka qualified. Wala doon yon. Ngayon, kung ikaw naman ay butante, pero hindi ka papasok doon sa qualification na inilatag ng national government, ay hindi ka rin makakatanggap. So, hindi usapin dito ang politika. Hindi usapin dito ang ikaw ay butante o hindi. Ang usapin dito, ikaw ba ay naninirahan o actual residence ka ng barangay na yan? Ikaw ba ay kabilang doon sa mahihirap na mamamayan? Ikaw ba ay isang kahig, isang tuka at ang trabaho mo ay hindi sapat para sa pagsuporta ng kailangan ng iyong mga anak? So yun ang mga legal na batayan. Ikaw ba hindi member ng Porpis? Ikaw ba ay walang trabaho? Hindi ka ba pensyonado? At iba pa, no? So yun ang mga batayan na ginawa na inilatag ng national government ng IATF, no? Na siyang batayan ng DSWD, ibinaba sa region at ibinaba sa city social at ibinaba din sa amin sa barangay.
So yung tanong mo na mabuti pa yung hindi butante ay nakatanggap, siguro kanya hindi ka nakatanggap, may maayos kang trabaho, no? Okay? So ano pa yung mga tanong? Kagawad, may tanong ba dyan sa'yo? At meron po. Kay Jason Perez. Tanong ko sa inyo, Kap, bakit ako wala akong natanggap kahit isa. Walang wala sa panahon ngayon. Wala po akong trabaho, nasa bahay. Nasa bahay lang ako, wala po akong pambili ng bigas. Ang tanong ko naman sa'yo, nag-apply ka ba? Punta ka dito, tingnan natin yung iyong qualification at kung sakali na payagan tayo na yung mga hindi natatanggap at wala na dito sa Balibago ay maisingit ka namin, ay maghihintay tayo. Aasa tayo. Pero ang tanong, bakit hindi ka nakatanggap o hindi ka ba napuntahan? Ang napuntahan namin bahay, 8,900 plus. Saan ka ba nakatira sa Barangay Balibago? Kasi lahat ng bahay dito sa barangay ay napuntahan namin. Ayaw ko bakit hindi ka nakuha. Kay Hani Agbo, Hi Kap, wala po bang naibigay sa inyo ng form nung nabigyan ng May 28, 2020? Hanggang ngayon po kasi wala po tumatawag at nag-text na taga-city o taga-barangay. Ang sabi po kasi, ibibigay po sa barangay, copy ng form namin. Umaasang mabigyan pa po ako ng second tranche. Malaking tulong na po sana sa akin, lalo na kabuanan ko na. Honey, ikaw ba'y nakatanggap na nung una? Kung nakatanggap ka na nung una, may pinost kami galing sa DSWD na mahigit 4,700 names na makakatanggap pa nitong ayudang ito, no? Kay Lori Torrejos, alas 3 na po, di pa po mag-start. Kasalanan po nung kuha namin. Kay Danica Abendaño, Kap, hindi pa po ba start? Pasensya na kayo kung medyo nahuhuli kasi inaayos pa po namin at tinitiyak namin na yung mga invited namin na mga speaker ay makasama natin. Kay Luis Jen Vargas, Kap, sana po pwedeng mapakiusapan ang mga naniningil ng tubig at tilaw na wag munang mamutol hanggang December. Please, Kap, ipapaabot natin sa kanila yan, Jen, Luis Vargas. May nakita ako na yung mga may utang sa bangko pwedeng hindi muna sila magbayad di ba? Pinalabas na yun Kay Sirin G. Pandillo, Kap, next week nala po ba rin payout daring first batch, Kap? Tuloy-tuloy na po ba pamamaya kanita, Kap? Hindi ko alam kung itong week na ito may bababang mga BRN. Pagka merong bumabang BRN siren, kasi napansin ko active kang masyado, no? Palagi kang nakakuan sa Facebook ng Balibago Hotline, ikaw ang unang makakaalam, Ano pa ba? Wala na ibang katanungan dito sa ngayon. O sa Madam Anli, anong parting words sa ating mga kabarangay? Okay po. Para sa lahat po ng naghihintay ng kanilang ayuda ng Social Amelioration Program po. Kung gusto nyo po kung napapagod na kayong maghintay, no, gustong-gusto na rin po namin ipamigay yung inyong mga ayuda. Pero pare-pareho po tayong naghihintay sa ibababa ng ating regional office. Ang sabi nga nila, even sila is naghihintay ng ibinababa ng national. So, rest assured po na kahit magbaba sila Friday, sinisigurado po namin na Saturday, Sunday, pumapasok po kami. Ma-print out lang po yung ating mga BRNs para pagdating po ng Lunes is maibababa po sa inyong lahat.
hintay-hintay lang po, makibalita po kayo sa inyong page sa Barangay Balibago dahil dun po namin ibibigay yung mga updates pagdating po sa ating social amelioration program. Salamat po. Okay, maraming salamat, Madam Amli. At hindi ka may nag-text sa akin, ano po ba yung itsura ni Madam Amli? Bakit naman kalahati lang nakikita namin? Pwede ba 2 seconds, pakitanggal mo, Madam Amli, yung iyong face mask? Ayan, Yan, oh. Kap. Ayan, kilala niyo mo Baka- si Madam Amli, ha? Okay, Madam Sige Amli, po. maraming salamat at mabuhay kayo. Salamat po. Ingat kayo dyan sa DSWD. Si Carlo ata, nagpaswab na, no? Sana, Opo. sana mag-negative siya. No? Opo. Okay, so siguro nasagot na namin lahat ng halos katanungan ninyo kasi pare-pareho lang naman yung tanong ninyo. Bakit hindi kami nakatanggap? Kailan kami makakatanggap? Bakit walang pinopost? Unang-una, masasabi po namin sa inyo, wala po kaming ikukurap. Kasi yung mga nagsasabi, mga kurap kasi yan eh. Wala po kaming ikukurap dahil walang perang bumababa dito sa barangay, sa City Social Welfare. Yan po ay mula sa bangko, papunta po yan ngayon doon sa mga digital payout centers na natin, no? So, wala po pwedeng ganyan. At dito sa Barangay Balibago, tinitiyak po namin na kung magkano yung inilaan ng pamahalaan para sa inyo, sa ayuda, 6,500, buo po ninyong nakukuha yan. So, nung kami nagpe-pay out, hindi ko alam ngayon sa digital kasi may konting service charge sa tayon. So wala po kaming makukuha. Pangalawa, hindi po kami namimili kung sino ang bibigyan. Kung sino mga pangalan ang ibababa ng Department of Social Welfare National na ibababa din naman sa city at ibababa din sa amin, yun po ang ipopost namin na malalaman ninyong tiyak yun. No? Pangatlo, wala po kaming kapangyarihan na magtakda kailan magbabayad. Kasi ang inihintay lang namin palagi ay yung listahan na may kasamang barangay beneficiary beneficiary number. No, yung beneficiary Reference number. reference number, BRN. Pagka nandyan na listahan na may BRN at nandyan na yung subcard ninyo, i-schedule na namin kaagad ang payout. So, yung mga nakakuha, sabi ko nga, maraming salamat, naka 2 times kayo. Yung hindi pa nakakuha, nakikiusap kami sa inyo, huwag kayong magpo-post, huwag kayong magpanic, huwag kayong mag-create ng anumang mga usapin. Kung gaano kayo kasidhi yung inyong kagustuhan na may bigay na yung inyong pera, ay mas ganun kami dahil mas mahirap kami, parang ang bigat-bigat ng pasan namin sa mga balikat namin, parang sa tuwing nagpo-post kayo, kasalanan namin bakit hindi ninyo natatanggap ang pera ninyo. Wala kaming kasalanan dyan. No? Mas gusto namin, sana isahan, ibigay lahat yan para wag na natin pag-usapan. No? Kasi yung iba naman, ginagamit ito sa politika. No? Kung ano-ano mga sinasabing paskasiraan, wala namang batayan. Kagaya nung isang nagsasabi na tapos na sa ibang lugar sa Angeles, Balibago lang daw huli, hahanapin namin kung sino itong si taong ito. No? Para makuha kayo. So, para po matanggal ang pasan-pasan namin sa balikat namin, sa mga problema ninyo tungkol sa SAP, mas gusto namin bukas mabigay na yan. No? Kanya lang naghihintay kami ng listahan. Pag may binaba sa city, tiyak ang city ibibigay sa amin. Pag ibinigay sa amin, ipopost namin kaagad yan at kaagad nyong malalaman. So ang pakiusap lang namin sa inyo, dagdagan pa natin ang inyong pangunawa, dagdagan pa ninyo ang inyong malasakit sa ginagawa ng inyong pamahalaan at sa mga kahirapang na idudulot nitong SAP na ito sa aming mga manggagawa, lalo na sa mga daycare teachers natin.
So huling pananalita, Madam, ang mga daycares natin, si Madam Kalaunan, last word para sa ating mga nanonood ngayong araw na ito. Yes, Kap. Sa mga nag-aantay po ng SAPNAT amelioration program natin, mag-antay lang po at sana kapag dumating naman po kayo dito na para magtanong, wag naman po tayong magagalit. Kasi sabi nga kanina napakaliwanag na wala po wala po tayo sa lugar para magbaba ng mga BRN, kundi galing lang sa national. Ang national ibababa sa region, ang region ibababa sa CSWDO at ibababa naman nila sa barangay. So sana sa lahat ng ating kababayan o ating kabarangay, wala naman po sanang darating na galit sa amin para naman po kami ang may kasalanan ng mga nangyayari. So wala po kaming kasalanan, nagtatrabaho lang po kami, ginagawa po namin ang lahat para maibigay ang inyong ayuda. Marami pong salamat. Okay, ngayon naman si Madam Wales. Okay, good afternoon po. Maliwanag po yung mga paliwanag po ni Kap. So, mag-update lang po kayo sa Balibago hotline. Makikita ninyo lahat doon yung mga details. Kung sino yung tatanggap, ano yung kailangan ninyong dalhin. Para hindi kayo balik-balik dito sa office, magtanong kayo, sabi nyo mag-follow up. Nandoon po sa Balibago hotline po, pinopost mo doon. So maraming salamat po. Good evening po. Okay, maraming salamat, Madam. Kay Ella Char Dangiles, good afternoon po. Mabuhay po kayo pa, Kap. Maraming salamat. Kay Regina Kunanan, Kap, aabot pa ba ng October? Gusto ko nga, Regina, bukas na no? Pero maghintay pa rin tayo. Kay Angela Bernardo, Edwin Bernardo po, ang asawa ko, Kap, na inalis sa SAP dahil sa SSS. Wala po siyang anumang dole. Paki-imbestiga na lang po, pambili lang po kasi ng gamot sa diabetic. Punta ka dito, Angela, bigyan ka namin ng kwan. Kasi mayroon naman tayong form ng appeal, ano? Okay, kay Ana Victoria Tapalya, Kap, napasa ko na po ang kanina ang subcard ko. Thanks po sa pag-guide po. Kay Kondan ako, nag-process ng papers at ask ko sana po, Kap, may Comelec registration, pa-transfer ko sana Comelec ko. Kailan po, Kap? Makipag-ugnayan ka kay Kuan, kay Kagawad Makoy. Siya kasing masipag na nagpapa-Kuan, ano? Kay Ana Victoria Tapalya, thanks po sa lahat ng mga staff ng barangay, Balibago at sa DSWD. At kanino pa? Wala na? Okay, ngayon naman ay si Kagawad Arnold Dibay ang magsasalita. Magandang hapon po sa lahat po ng mga nanonood dito sa online namin sa Barangay Balibago. Doon sa usapin po ng SAP, huwag niyo pong pagalitan yung mga daycare teacher namin po kasi ginagawa po nila lahat para sa inyo. Dapat po, kung may tiyaga po, may nilaga. Basta maghintay lang po. Sa gusto niyo po makakakuha kayo, pero hindi po mabilisan yan kasi inintay po ng galing ng national. Noon sa naman po sa update ng COVID, noong pong linggo, tinawagan ako ni Ma'am Jonica na meron na daw pong uuwi na 6 ng galing ng CCA. Isa po tayo doon sa nagsundo para may uwi na sa bahay. Saka po kanina, Kap, meron po silang nirelease na 15 na medical health certificate na pirmado po ni Dr. Joy doon sa 5th Street para po makapagtrabaho na yung mga nagtatrabaho sa Clark. Pinatid ko po doon sa purok leader natin. Saka po, pag-iusap po, yung pong sa health protocol po natin, huwag po kayong magdudura-dura kahit saan. Kung pwede, sa bahay na lang kayo dumura, huwag po sa daan. At po pwede, pag-iusap po ulit sa mga bata na nasa lansangan, yung mga magulang, huwag nyo na pong palabasin para po hindi na dumami ang ating COVID cases dito sa Barangay Balibago. Sumuot po ng face mask, face shield, at umuwi ng maaga para po hindi kayo matiketan
Lalo na po Martes ngayon, hindi po ako titigil na manghuli. Hanggang may nakikita ko, kakalpin ko po. Kaya po, maaga po kayo umuwi para po wala tayong nagiging problema. Yun lang po, magandang hapon. Okay, ngayon naman si Kagawad Makoy. Hello po, magandang hapon po sa atin po. So malinaw na po yung mga nagte-text po sa akin, tsaka po dun sa tumatawag sa hotline, nagte-text po na yung pera po wala sa barangay at sa DSWD po. Doon po sa mga nagte-text ng negative po, palagi po tayong mag-iisip muna. Sabi nga po, think before click para hindi po tayo magka-create po ng kaguluhan. About naman po sa COMELEC po, ang pagpaparehistro po ay every Tuesday hanggang Saturday po. Meron po tayong quota na 50 lang, buong Angeles po ang pwedeng magparehistro. 18 pataas po yan at hanggang alas 3 lang po pwede po magparehistro. So yun lang po boss. So, yung gusto pong magparehistro po, mag-PM lang po kayo dito sa amin sa hotline at susunduin naman po kayo, libre sundo at libre hatid po sa COMELEC po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Basa muna tayo. No? Kay Lorly Torrejos, sana po mapansin ninyo din po yung kanal dito sa amin sa Adren 1, Looban. Kasi dito po talaga bagsakan ng tubig. Wala po drainage dito. Kawawa man po yung nakatira dito sa Looban. Oo, Lorly. Actually, kung mapapansin mo, inumpisa na namin yan. Nililinis na yan nila Doc Manuel, halos sa araw-araw nandiyan sila. Pwede po bang isingit sa mga plano nyo about din drainage? Yung pong mga aso po sana, pakibigyan nyo pong ultimatum may-ari ng mga aso na wag nila palabasin sa bakuran nila para man po di nagpupo ang mga aso sa harapan ng bahay na may bahay. Dito po sa Melbay Street. Thank you po. Etilin de Los Santos Singh, saan yung drainage na sinasabi mo? Sa Melbay Street kasi maganda ang drainage system natin dyan. Kay JPI Torres, good afternoon po. Follow up ko lang po yung ilaw namin sa poste along 338 Quezon Street. Dati po may poste dito. Nung ilalis nila, iniwanan, nakabitin sa wire yung ilaw. Hanggang ngayon, sana po maayos po. Sabi kasi nila, ililipat ang bagong poste. Pero hindi naman po nila inayos. Iniwan lang po. Sino kayang gumawa niyan? JPI Torres. Anyway, pakitingin nga ninyo ito, Kagawad, Cedric Mandilag, pwede po ba ako makahingi ng tulong, Kap? Para po sa baby kong nasa ospital. Oo naman, Cedric. Basta kaya namin, Madison Sam, basta sa kabutihan lagi approve si Kap. Salamat sa iyo. Kay Jenny Eliab, Kap, ano na po bang nangyari sa ayuda? Wala na po kami pagkain. Kung may asawa ka, Jenny, sabi mo sa asawa mo, magtrabaho muna. Lahat, hindi lang ikaw nahihirapan. Lahat tayo nahihirapan ngayon. Okay? So ngayon naman, pakinggan natin si Kagawad Narchnik daw. Okay, good afternoon po sa inyong lahat. At narinig po natin ang update report ng ating kapitan, especially po itong mga kabarangay natin dito sa Barangay Balibago. Ang masasabi ko lang po, let us observe the Ordinance 546 po, yung pagsuot ng face mask, paglabas po ng mga below 21 years old. At i-observe din po natin dahil may curfew tayo before 11. Wag po tayong lalabas. At wala pong party-party, yung social distancing panatilihin po natin. At narinig po rin natin yung regarding sa SAP natin at palagay ko naman po sa bawat isang may katanungan sa SAP na ito ay nabigyan kayo ng magandang kapalinawagan o magandang kasagutan dahil naimbita po natin ang ating representative na si Madam Eileen at nabigyan po kayo ng mga magandang kasagutan. At huwag po kayong mag-alala, kagaya ng nasabi ng kapitan natin, yung lahat ng napadala ng pangalan na makakatanggap ng SAP ay darating po sa inyo yan. At matatanggap po ninyo ng buo. Maghintay lang po tayo ng mayroong perseverance o tiyaga. So, sa inyong lahat po, magandang hapon. Maraming salamat po, Madam Arlene, sa inyong
pakikisama sa oras na ito sa amin. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Mga kabarangay, mag-ingat po kayo. Keep safe always. Okay, so maraming salamat. So, muli, maraming salamat po. At sa susunod na linggo, magbibigay na naman po tayo ng updating ng kasalukuyang sitwasyon natin tungkol sa COVID-19 dito sa atin para regular po ninyong nalalaman mga kabarangay. At ganun na po kung ano yung mga development tungkol dito sa social emulation program ng ating national government. At kami, kung kayo'y nananalangin, mas marami ang panalangin namin sa inyo na sana i-release na itong mga SAP na ito para naman kami mabawasan na rin ang problema namin at trabaho namin. Naintindihan po namin yung iba, pero ang pakiusap lang namin, wag lang po kayo magko-comment ng hindi totoo, wag kayong magko-comment ng wala kayong legal na batayan, at wag kayong magko-comment na para kayong nagyayaya o nag-i-incite ng bagay na pwedeng magalit ang mga mamamayan sa amin, no? Kasi hindi po tama 'yon at hindi maganda 'yan. So muli, maraming salamat kay Ma'am Amli Pacho, maraming salamat kay Madam Cynthia, kay Madam Kalaunan, Kagawad Ibay, Kagawad Makoy, Kagawad Nards, at sa inyo pong lahat na nakisama ngayon dito sa ating FB Live at YouTube Live. Maraming salamat. At siyempre, sa ating kaibigan sa City Social Welfare sa pangunguna ni Madam Joy Duaso at naging panauwi natin ngayon si Madam Amli Pacho. So muli, tandaan natin sa lahat ng gagawin natin sa buhay, gawin natin ay dahil yan ang tamang gawin. Mabuhay po kayo at magandang hapon.